Paalam gabi po sa ating lahat. Sa panahon po tayo ng midweek encounter with God. Sa pagkakataon po nito, ang ating pong pagbubaling-balayan ay matatagpuan sa Kawikaan chapter 16 verse 3 to 6. Ganito po ang sinasabi: ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at masasama kaparusahan ang kahitnan. Pinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh puma ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa katamaan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po sa pagkakataon ito. At binigyan mo na naman po kami ng lakas at buhay. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa o Diyos sa bawat iyong anak na makakarinig, naway maging pagpapala at ito ng bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sapagkat lagi mong ipinaparanas sa amin kung gaano kabuti. Nawa sa dakong ito, ikaw po ang maranasan at makita. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng Espiritu. Amen. Ngayong gabi pong ito ay pinamagatang kong tagumpay. Marahil po sa atin ay lubos-lubos yung tagumpay na natanggap natin sa Panginoon. Marahil po sa atin ay maraming magagandang mga trabaho o mga pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon pamamagitan ng ating panalangin. Ako po ay isa ding halimbawa na binago ni Lord tungo sa tagumpay na nagmumula sa ating Panginoon. Kami po bilang isang Kristiyano, kami po ay 11 magkakapatid. Ang buhay po namin noon, tatandaan, ay simple lang po kami sapagkat kami po ay binuhay lamang ng mga magulang namin sa pangingisda, sa pagpupukid. Minsan, pag malakas ang dagat, maasa lang kami sa bukid o sa lalao, na kung saan dito sa lalao na ito, kapag kami ay naglalao, nakakuha kami ng mga suso na kailangan ng itinda ng aming magulang para may tustos sa aming pag-aaral. Minsan naman, sa ganap na kahirapan, kami ay nagdadagat. Tanging kasama na ang aming magulang sa paghahanap sa pangingisda. Pero, ang lubos na pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa ganitong paraan. Sa pangingisda pala ay doon kami papapuhin ng Panginoon.
Doon niya pinarana sa amin na tunay ngang hindi kami pinabayaan. Tapos, pinagpala niya pa sa lahat. Minsan sa buhay po kasi natin, ang Diyos ay kumikilos sa isang bagay na kung saan ito ay gagamitin upang maging matagumpay tayo, upang paguhin tayo sa buhay na ating nararanasan. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, napakapalad po natin sapagkat ang Diyos ay pagpapala. Ang gusto lang po ng ating Panginoon, ipagkatiwala lang natin sa Kanya lahat ng ating gagawin at mga layunin. Sapagkat kapag pinagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng gagawin natin, tiyak na tayo ay lalagot. Tiyak na tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Tayo po bilang isang tao, dumarating ang panahon mararanasan ng hirap at sa mga hindi inaasahang mga pangyayari sa buhay. Dumarating sa puntong gusto na lang nating sumuko at iwan ng lahat. Pero mga kapatid, paano ba makakamit ang tunay na tagumpay na mula sa ating Panginoon? Mga kapatid, ang tagumpay ay kayang abutin ng sinuman. Pero, kailangan ang pagsisikap o pagtatyaga o pagtatrabaho. Kaya, ayon sa banal na Biblia, sa mga ngalan, sabi niya po, sa chapter 5 verse 10, gahaman sa salapi ay kasiyahan at sakim sa kayamanan ay hindi masisayahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Ang malung pamumuhay ay hindi garantiya ng kasiyahan. Ang kaligayahan ay hindi nabibili ng salapi. At kung makakaraos naman tayo, wala nang kaugnayan ang kinikita sa pagiging masaya. Ang ambisyon at kayabangan ay hindi makatutulong sa atin na makamit ang tunay na tagumpay na nagmumula sa ating Panginoon. Ngunit, ang matagumpay na leader ng isang organisasyon o kampanya na may mapagpakumbaba, hindi mayabang at simple lang. Samantala, mga organisasyon o kumpanya, may mga leader na masyadong mataas ang tingin sa sarili ay pumapagsak. O kaya naman, hindi umuunlad ang organisasyon. Ang aral dito ay kung masyadong mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, mas malamang na mabigo tayo kaysa magtagumpay. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, kung gusto nating magtagumpay, magpayakap tayo sa Panginoon. Sapagkat tanging Diyos lamang
ang tanging Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng mga pagpapala na kung saan ito ay magiging tagumpay natin sa ating kalagayan. Mga kapatid, lagi po natin tatandaan ang tagumpay ay binigay sa atin ni Lord. Ang tagumpay, ito ay pakinabang mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang tagumpay bilang isang Kristiyano, ito ay pangarap na ating dadalhin, na kasama natin ang ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, tayo ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Tayo ay ganap na pagpapalain sa dakong kung tayo ay susunod at tanging itataas lang natin ang ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang bunga ng tagumpay, ito ay pagpapala. Ito ay mga plano ng Diyos sa atin, na kung saan ang tagumpay ay magiging sandigan natin upang tayo ay maging malago. Kaya mapalad tayo mga kapatid, sapagkat tayo ay nilalang ng ating Panginoon dito sa lupa upang tayo ay pagpalain, upang tayo maranasan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo na magsama-sama, sapagkat ang ganap na tagumpay ay nasa Diyos lang na ating Panginoon. Kung nakakaranas man tayo ng mga pagsubok, ito ay hamon lang ng sa atin. Pero ang kapalit nito, itagumpay na tanging ang Diyos ang nagbibigay ng lahat bagay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, tunay nga pong Ikaw ay Diyos ng tagumpay. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa iyong mga salita ay nananatili kaming malakas. Lagi mo pong iparanas sa amin yung mga biyaya at mga plano mo kung paano mo po kami pagtatagumpayan. Tawarin mo po kami mga nagagawa namin kasalanan. Lagi mo pong linisin yung puso't isip namin. Mas iparanas mo po sa amin kabutihan na nagmumula sa iyo kung paano mo po kami inabang. Lord, dalayan ko rin po yung mga kapatid po namin kung nakakaranas mo po sila ng anumang karamdaman. Sa iyo po sila nalalapit. Dahil kung ilalapit po sila sa iyo, Diyos, Ikaw ay Diyos na nagpapating at walang lingid sa iyo ang sakit. Dahil Ikaw, isang hawak mo lang ay gagaling ang lahat ng nakakaranas ng karamdaman. Patuloy po kami magsasama-sama. Patuloy po kami mananampalataya. Patuloy ka po natin. Sa pangalan ng Ama, Amen.